Magandang araw sa inyong lahat. Salamat sa Diyos sa panibagong araw na punong-puno ng pag-asa, pagmamahal at biyaya. Masaya ako na magkakasama tayo ngayon para mag-aral ng kanyang salita at lumago sa ating pananampalataya. Ang bawat araw na ganito ay pagkakataon para mas mapalapit tayo sa Panginoon at the same time po, ma-refresh din po ang ating spirito. Naway ang debosyon natin ngayon ay magbigay inspirasyon at gabay sa bawat isa sa atin. Inaanyayaan ko rin po kayo na ihanda ang ating mga puso at manalangin po tayo. Panginoon, maraming salamat sa umagang ito. Salamat, Panginoon, sa inyong kabutihan at sa buwagong buhay na ibinibigay niyo sa amin araw-araw. Gabayan niyo po ang aming pag-aaral. Maraming salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. No, i-continue lang po natin ang ating pag-aaral sa Mateo chapter 5 verse 1 to 6. Focusing sa Mateo chapter 5 verse 5, no. Kaya hayaan niyo pong basahin ko ang salita. Pero bago po 'yon, ang method pa rin pong gagamitin natin ang salita, obserbasyon, application at panalangin. Yung SOAP method pa rin po. So, salita. Mateo chapter 5 verse 1 to 6. Hayaan niyo pong basahin ko. Nang nakita ni Jesus ang napakaraming tao, umakyat siya sa bundok at naupo roon. Lumapit sa kanya ang mga tagasunod niya at nagsimula siyang mangaral. Sinabi niya, "Mapalad ang mga taong inaaming nagkulang sila sa Diyos dahil makakasama sila sa kaharian ng Diyos. Mapalad ang mga naghihinagpis dahil aalawin sila ng Diyos. Mapalad ang mga nagpapakumbaba dahil mamanahin nila ang mundo. Mapalad ang mga taong hangad ay matupad ang kalooban ng Diyos dahil tutulungan sila ng Diyos na matupad iyon." Obserbasyon. Obserbahan po natin ang chapter 5 verse 5. Sabi po dito, mapalad ang mga mapagkumbaba dahil mamanahin nila ang mundo. Ang talatang ito ay tinuturo ang mahalagang prinsipyo ng kaharian ng Diyos. Ang pagiging mapagkumbaba ay hindi nangangahulugan na kahinaan. Bagkus, ito ay isang lakas ng karakter na may kontrol sa sarili. Lubos na nagtitiwala sa Diyos at inuuna ang kanyang kalooban sa lahat ng bagay. May tanong po ako. Paano natin maipapakita ang pagiging mapagkumbaba sa harap ng mga hamon na sumusubok sa ating pananampalataya at pagkatao? Kaya hayaan niyo pong sagutin ito ng 2 punto. Ang pagiging mapagkumbaba ay lakas na nanggagaling sa Diyos. Ang pagiging mapagkumbaba ay hindi kahinaan o hindi kakayahang kontrolin ang sarili habang nagtitiwala tayo sa Diyos na kumilos siya sa kanyang tamang panahon. Ang ganitong pag-uugali ay nagpapakita ng tahimik ngunit napakamakapangyarihang pananampalataya dahil isinasandal natin sa Diyos na pwede nating asahan sa lahat ng bagay at siya rin po ang poprotekta sa atin. Pangalawa, pangakong mamanahin ang mundo ay patunay na gantimpala ng Diyos. Patunay ng kagantimpala ng Diyos. Ang mapagkumbaba ay tumatanggap ng kapayapaan at kagalakan ngayon at sa hinaharap. May walang hanggang pamana sa bagong langit at lupa. Yun po yung promise ng Panginoon na mamanahin natin ang mundo pag tayo ay nagpakumbaba. Kaya nga sinabi niya po, tayo ay mapalad. Aplikasyon. May 2 practical application po. Kontrolin ang emosyon at reaksyon. Kapag nasusubok tayo, huwag tayo magpadalos-dalos. Sa halip na magalit o gumanti, magtiwala tayo sa Panginoong Diyos at manalangin para sa lakas na mapagkumbaba. Kaya hayaan po natin ang Panginoon na siya po yung kumilos para sa atin. Hindi po natin kailangan lumaban, hindi rin po natin kailangan ipagtanggol ang ating sarili. Dahil alam naman po ng Diyos ang nasa puso natin at hayaan natin siyang kumilos. Mapagkumbaba sa relasyon, yung pangalawa, sa ating pagkikitungo sa iba, unahin natin ang kapakanan ng iba sa
kaysa ang ating sariling interes. Iwasan ang kayabangan at magbigay daan para sa pagkakaisa at kapayapaan. Hayaan natin na mauna ang iba kaysa sa atin, no? Para magkaroon tayo ng pagkakaisa at kapayapaan. Konklusyon. Ang Mateo chapter 5 verse 5 ay nagpapaalala na ang pagiging mapagkumbaba ay mahalaga sa mata ng Diyos. Ang lakas ng mapagkumbaba ay hindi nakikita sa pagiging agresibo, kung hindi sa pagtitiwala at pagsunod sa Diyos. May gantimpala na naghihintay hindi lamang sa mundong ito, kung hindi sa walang hanggang kaharian ng Panginoon Diyos. Kaya napakaganda po ng gantimpala sa mga mapagkumbaba at saka sa maaamo or yung meekness, no? Yung sa English version, yun po yung ginamit, meekness or pagiging maamo. Hindi po kahinaan ang meekness or pagiging maamo or pagiging mapagkumbaba. Kaya hayaan po natin na ang Panginoon ang lumaban sa ating mga laban. Hayaan po natin na tayo ay magtiwala sa kalooban ng Panginoon. Okay? Sige po, manalangin po tayo. Panginoon, maraming salamat po sa inyong paalala na ang pagiging mapagkumbaba ay mahalaga sa inyong kaharian. Turuan niyo po kami magtiwala sa inyo at kontrolin ang aming mga emosyon, reaksyon sa gitna ng mga hamon. Naway maipakita ang inyong pag-ibig, pagmamahal at lakas sa aming mga buhay. Kaya Panginoon, salamat sa regalong buhay na walang hanggan at binibigyan kami nito at binabago kami nito araw-araw. Maraming salamat Panginoon sa lahat ng bagay na ibinibigay mo. Panginoon, panalangin namin ang kagalingan sa mga kapatid namin na nangangailangan ng kagalingan. Panginoon, i-provide niyo po ang pangangailangan nila. Panginoon, protektahan niyo po sila sa araw-araw. Maraming salamat po Panginoon sa kabutihan niyo sa aming buhay. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Maraming salamat po sa pakikinig. Kita-kita po tayo bukas. God bless you po.